Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino sa Dasmariñas, Cavite. Iyan ang ulat ni Alan Francisco. Habang nagkikwentuhan kami ng pinya farmer na si Virginia, tubong silang Cavite. Hindi niya naiwasang maiyak. Naalala niya kasi ang sinapit ng kanyang mga pananim noon dahil sa El Nino. Nagpapasalamat din ako dahil yung time na kailangan namin, mayroon nadating na financial. Nagmumula sa lahat. Ang lungkot na yan, napalitan ng saya nang nalaman niyang mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghatid ng tulong sa kanila sa Dasmariñas, Cavite. Pero kahit na anong mangyari, laban lang. Laban lang po. Basta nandyan po yung Pangulo na napaka-supporting sa mga mahihirap. Lumalabas sa datos na halos 5,000 magasaka at mahingisda ang naapektuhan ng El Nino sa buong Region 4A o Southern Tagalog. Kaya bilang tulong, ibinigay ni Pangulong Marcos ang higit 26 million pesos na financial assistance sa mga provincial government ng Cavite at Rizal. Andyan din ang Department of Agriculture na namahagi ng mga makina at iba pang kagamitan tulad ng traktora, mga binhi at iba pa. May bangka rin at iba pang gamit pang isda. Sabay-sabay ring umagapay ang DSWD, tupad program ng DOLE, TESDA, DTI, bigas mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at marami pang iba, indikasyon ng whole of government assistance. Minamahal kong mga kababayan, ang mga inisyatibong ito ay sumasailalim sa ating pangako na mapapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng Calabarzon. Kaya naman, ang mayangisdang si Janjan, masayang uuwi sa kanilang bahay sa Noveleta. Ang kanyang natanggap na 10,000 cash assistance, diretso sa pagbili niya ng lambat. Magkano ba lambat? Ito po, malaman din po kayo. Dulot niya sa inyo. Marami po tulong. Marami pong salamat po ay Pangulong Marcos sa mga binigay po. Samantala, iniulat din ni Pangulong Marcos sa mga Caviteño ang pag-aayos sa mga infrastructure sa probinsya. Tutulong ito sa connectivity sa buong Calabarzon region. Gaya ng LRT-1 Cavite Extension Project, Cavite-Laguna Expressway Cavite Segment, at ang South Luzon Expressway Toll Road 4. Ginagawa na rin po natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para maibsan ang pagbaha dito sa Cavite. Sa larangan naman po ng agrikultura, naglaan tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan sa Calabarzon na naglalayong isulong at paunlarin ang isang moderno at climate-smart na sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Tiwala si Pangulong Marcos na kung ang Cavite ay nakilala sa pagiging isang tahanan ng mga bayani at kalayaan, hindi malayong mangyari na ito rin ay magiging pundasyon ng pag-asa at pag-unlad sa mga susunod na panahon. Mula rito sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite, Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.